Ako nga pala si Jeric at ngayon magbabasa tayo ng isang opinion galing kay Lee Yamada sa video ko na LNB issue opinion galing kay Lee Yamada. Hindi nakakatawang makakita ng bata nagtatrabaho, patunay lang yan na mas lalong nagiging walang kwenta ang mga magulang ngayon. Alam na mahirap ang buhay, mag-aanak pa, hindi naman pala kayang suportahan. Responsibilidad ng magulang, magpakain, bihisan at paaralan ang mga anak nila, not the other way around. Kung no choice kaya magtatrabaho ang isang bata, patunay lang yan sa kakulangan ng magulang. Ay, good comment. Ayan. Nabasa ko na yung comment ni Lee Yamada. Maayos naman yung point niya. Maganda naman. Pero may mga konting flaws lang. At yun yung tatalakay natin ngayon para mag-improve yung opinion natin. So yun. Ang valid point niya is yung parents' responsibility. Isa yun. Totoo yun na responsibilidad ng isang magulang na pakainin, bihisan at paaralin ang isang bata o yung isang anak nila. Valid yun. At hindi ko questionin yun. Ayos lang yun. Totoong valid yun. Agree ako sa'yo dun. So yun, agree ako sa'yo sa family planning na kung saan anak pa ng anak wala nang makain. And sign siya ng isang poverty at kakulangan sa pag-aaral ng family planning dito sa Pilipinas. Siguro hindi nila alam kung anong consequence na yun, kung ilang age or gap yung aanakin nila, kung kaya ba nilang buhay o hindi. Siguro hindi na nila naisip yun kasi nga kulang sila sa education about family planning. At yung isa pang sinabi niya dito, hindi talaga magandang nakakakita ng batang nagtatrabaho. Totoo yun. Pero agree ako sa'yo na hindi talaga maganda nakakita ng child labor, lalo na yung mga kabataan ngayon, instead of nag-aaral, nagtatrabaho na lang. Hindi lahat ng magulang ay useless or walang kwenta, kasi siguro gusto nilang magpamilya, magkaroon na ng sariling pamilya nila, pero dahil nga wala silang maayos na tinapos sa buhay nila, napupunta sila sa hindi magandang or hindi kataasang trabaho. Hindi ko na ako sasabihin kung anong trabaho yun kasi baka may nabanggit akong sa trabaho at na-offend yung mga nanonood sa inyo. Ayoko mangyari yun. At lahat naman ng trabaho basta legal, maayos. Pero yun nga, yung ibang trabaho naman kasi is baka hindi sapat sa kanila yung kinikita nilang pera para magkaroon ng maayos na pamumuhay. Okay, pangalawa, sabi dito, kung no choice, kakulangan ng magulang. Sabihin natin maayos ang buhay nila dati, tapos nagkaroon ng isang problema na kakaharapin nila to the future. Nasaan para humirap sila. Kung dati mayaman sila o malaki kinikita nila o sapat kinikita nila para sa pamilya nila, ngayon naghihirap sila dahil sa isang bagay o problema na hinarap nila dati. Tulad ng what if may sakit pala yung tatay nila, o what if namatayan pala sila ng isang pamilya na yun lang yung nagsosource ng pera nila, or what if may sakit pala yung isa na lang family member na kailangan magsakripisyo mula sa mga ganung bagay. Mahirap sabihin na walang kwenta or no choice yung ganung situation, kasi hindi natin alam kung ano ang full context ng buhay ng bata na yun. It's like opinion lang natin kung ano yung sinabi niya dun sa video at kung ano yung take ng vlogger na nag-upload na yun. So yun lang naman. Maayos yung opinion mo, Maan. Gustuhan ko yung pag-participate mo sa pag-comment sa issue na yun. At sana may natutunan kayo sa pagbigay ko ng opinion. At ito po, description lang po to ng mga sinabi ko, hindi po facts. Literal na opinion ko lang po
ito ang mga sinasabi ko. Kung may gusto kayong i-criticize mga sinabi ko, sabihin nyo lang ho sa comment or gawan nyo ng video, basta tag nyo lang ho ako. At yun lang po, sana may natutunan kayo at sana gustuhan nyo yung content ito. Bye bye!